Blessed day, mountain movers! Kamusta na kayong lahat dyan? Salamat sapagkat patuloy na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay at tayo ay nagpapatuloy na makinig ng kanyang makapangyarihang salita at nananalangin ng sama-sama o individual na patuloy na nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo upang siya ay makakilos na makapangyarihang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa ating lahat. Nandyan ang aking Pastora Mean at si Grace sapagkat meron silang inaasikas sa mga documents regarding sa pagbabalik dito sa mission field ng Thailand. Salamat sapagkat nagkakatipon kayo dyan sa pananalangin at pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng paglilid ni Pastora Mean. At napakarami lang schedule, may mga speak engagement si Pastora Mean sa mga kakilala nating churches dyan sa Metro Manila at maging sa San Pablo City. Kaya may mga pagkakataong hindi niya kayo makakasama tuwing araw ng linggo sapagkat sila ay mga nagtuturo at si Grace naman ay nag-special number sa mga churches na malapit sa ating puso. Anyway, tayo ay nagpapatuloy ng pagtitipon upang mapakinggan natin ang salita ng Diyos at sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, tumataas ang ating pananampalataya. At higit natin siyang nakikilala sa mga salitang napapakinggan natin at nauunawaan natin ang mga nais niyang ibatid sa ating mga buhay upang ito ay magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang isishare ko sa inyo ay patungkol dito sa John chapter 15 verses 9 to 10 na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Ang Diyos ang magpapala ng kanyang banal at makapangyarihang salita na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung gaano siya minahal ng amang sumasalangit bilang anak, tayo ay manatili sa pag-ibig na yon at tayo ay makapananatili sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga salita. Kung gaano kamahal ng Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ganun din naman tayo na minamahal ng ating Amang sumasalangit. At ang pagpapatunay na mahal natin siya ay ang pananatili na sumusunod sa kanyang mga salita. Bakit natin kailangang manatili sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat? Bakit natin kailangang manatili sa Kanya na nagmamahal sa atin? Ang pananatiling ito sa ating Diyos na buhay na nagmamahal sa atin ay sinimulan niya upang tayo ay masamahan niya sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Alam natin na hindi natin kaya ang magtagumpay sa masalimuot na buhay na ito sa sanlibutan kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Kung hindi natin mapapatunayan sa ating sarili sa pamamagitan ng kanyang salita na hindi tayo iniiwan ng Diyos ni pinapabayaan man. Alam natin na ang buhay ay napaka-tough, napakaraming hamon, napakaraming tukso. At ang sabi sa kanyang salita, ang Diyos ng sanlibutan ito ay ang Diyos ng kadiliman. 2 Corinthians chapter 4 verse 4.
kung kaya tayo ay minahal niya at nakilala natin siya, we've been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 13. Kung dati, noon, tayo ay nasa kaharian ng kadiliman, ngayon ay nasa kaharian na tayo ng kaliwanagan, na ang naghahari ay ang ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay kinakailangang manatili sa liwanag na ito na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Tama, sinasamahan tayo ng ating Panginoon at hindi niya tayo iniiwan, pero kailangan nating manatili sa Kanya. Kailangan nating ilapit ang ating buhay sa Kanya. Kailangan nating piliin araw-araw ang makapamuhay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos sa bawat segundo ng ating buhay. Sapagkat sa pamamagitan nito, anumang hamon ang dumating sa ating buhay, tayo ay magtatagumpay. Anumang tukso ang dumating sa ating buhay, tayo ay magtatagumpay sapagkat nandyan ang kanyang pagkilos sa bawat isa sa atin. We can arise above every difficulty in this life. We can overcome deep discouragement and also pressure and demands in this life. We can overcome. Life is full of pressure and demands, and we are being tossed to different directions. Oo nga naman. Minsan tayo ay itinutulak ng iba't ibang mga hamon, ng iba't ibang mga pagsubok o ng demands and pressures sa buhay sa bawat direksyon. And sometimes we don't know what to do and where to go. Feeling tired, feeling heavy, perplexed, or filled with uncertainty sa buhay, sick, burdened, despair, depressed, afraid, in doubt, troubled, not confident, walang pera, hindi alam kung saan kukunin ang gagastusin, ang pagkain, nakakanin. And all of these are normal in this troubled world. Pero ang maganda, kapag ito ay naranasan natin sa ating mga buhay, may Diyos tayong handang tumulong sa atin na ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. May banal na Espiritu na nagpapalakas sa ating kalooban at tumutulong na tayo ay maging matatag na nagtitiwala sa buhay na Diyos na sa atin ay nagmamahal. All of these are still realities in life that we cannot avoid. Life gets tougher and tougher every day. Kaya kailangan nating manatili sa Diyos sapagkat siya lamang ang makatutulong sa atin sa ganitong kalagayan ng buhay. Siya lamang ang malalapitan natin na handang tumulong na hindi nagkakait. Sa halip, kapag tayo ay humingi, tayo ay kanyang bibigyan. Kapag tayo ay humanap, tayo ay makasusumpong. Kapag tayo ay kumatok sa pinto ng kanyang biyaya, tayo ay kanyang pagbubuksan. Kaya nga ang sabi doon sa kanyang salita, let us come to His throne of grace with boldly. Tayo ay lumapit sa trono ng kanyang biyaya ng may lakas ng loob. Makalalapit tayo sa kanya anumang oras na gustuhin natin. Sapagkat ang kanyang biyaya ay nakalaan sa ating lahat. Kaya ito ay tinawag na trono ng biyaya. Ang biyaya niya ay sapat sa bawat araw sa ating mga buhay. Na kapag tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng tulong, humingi ng Kanyang pagpapala, nandun ang Kanyang biyaya. We are always qualified to receive from Him because His throne is full of mercy, full of grace. Kaya nga,
Grace, sapagkat hindi tayo karapat-dapat pagpalain, hindi tayo karapat-dapat palakasin, hindi tayo karapat-dapat tanggapin. Pero dahil sa kanyang mayamang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay makatatanggap. Tayo ay makasusumpong. Tayo ay pagkakalooban niya ng lakas at gabay sa buhay na ito. And because of this, we can navigate life in this troubled world. Matututunan nating mamuhay ng nagtitiwala sa Diyos. At dahil dito, tayo ay magtatagumpay. Tayo ay makalalagpas sa anumang pagsubok, problema o kahirapan sa buhay na ito. Naalala ko doon sa istorya ng Mark chapter 4 beginning verse 35 to 42 nung kasama ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad. Sila ay nasa loob ng isang bangka nung dumating ang napakalakas na bagyo sa kanilang kalagitnaan. Ang mga alagad ay natakot at ang Panginoong Yesus ay natutulog lamang. Tumayo siya, hininto niya ang malakas na alon. Ang sabi niya sa malakas na bagyo, "Be still!" At tumigil ang malakas na bagyo, tumigil ang malakas na alon. At kinausap niya ang kanyang mga alagad at ang sabi niya, "Nasaan ang inyong pananalig? Nasaan ang inyong pananampalataya?" At kalaunan nakarating sila sa lugar na kanilang pupuntahan. So, nakakaranas tayo ng mga problema sa buhay na ito. And yet, makararating tayo sa magandang bukas na inilaan ng Diyos sa ating buhay. At ang sabi sa verse 35-36, may mga bangka pa silang kasabay sa gitna ng malakas na bagyo, sa gitna ng laot. Pero hindi na binanggit yung mga bangkang yun. Hindi na natin alam kung saan napunta, pero ang mga alagad na kasama ni Jesus sa isang bangka, nakarating sila sa kanilang destinasyon. So we can navigate life in this troubled world because Jesus is with us. Ito ay lifetime commitment ng Diyos sa ating buhay na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. He is there to calm us and to give us peace in the midst of trouble and suffering. Nandyan siya para sa atin upang pakalmahin niya tayo sa gitna ng problema at pagsubok sa buhay. At bigyan niya tayo ng kapayapaan sa gitna ng kagulumihanan. Upang tayo ay kanyang palakasin, not only in physical, but also spiritual. Upang tayo ay kanyang palakasin, hindi lamang sa ating mga pisikal na katawan, kung hindi matibay, matatag, malakas sa ating mga spiritual na buhay. Kasama rito ang ating isip, ang ating emosyon. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, napakarami ng may sakit sa isip o yung tinatawag nating unhealthy mind. Sapagkat napakarami ng problema sa mundong ito at mga comparisons, especially sa media. Kaya napapasana all na lang yung mga tao. Bakit? Kasi dinidesire nila yung mga nakikita nilang magandang bagay sa ibang tao. At ang dala nito ay kabigatan sa puso at inggit at nakapag-iisip ng hindi maganda sapagkat lagi may comparison ng buhay. Simple lang naman ang buhay, magtiwala sa Diyos at ang Diyos ay kikilos, sama ang pamilya, malusog, walang sakit, may pagkain sa pagkainan, may satisfaction. Enough na yon. Simpleng buhay. Kahit walang mga demands o walang mga wants na mangyari o matupad sa buhay natin na gusto natin. Ang mahalaga, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay
Malusog ang pangangatawan, walang sakit, walang karamdaman, may kapayapaan, may pagtitiwala sa Diyos, nakakapag-aral ang mga bata. That's enough. And we should be contented for that. We should not be contented with what we are, but we should be contented with what we have. Kailangan kontento tayo sa kung anong meron tayo, hindi sa kung ano yung gusto natin. Kaya nagiging miserable yung buhay ng isang tao sapagkat marami siyang ginugusto kahit meron na siya. Hindi niya makita yung mga pagpapala ng Diyos na meron na siya sa buhay niya. Mas lalo pa siyang naghahangad kung kaya't ito ay nagdadala ng stress at pag-aalala sa kanyang buhay. Wala siyang satisfaction, wala siyang thankful heart unto the Lord. So we should be thankful unto the Lord because every day the Lord is working. He is protecting us, He is guiding us, He is blessing us with strength and good condition of our body. Maraming tao nasa hospital. Maraming tao nasa kulungan. Maraming tao may problema sa kaso. Sa husgado. Maraming tao, maraming utang at hindi makahulag po sa utang. Maraming tao namumroblema patungkol sa asawa sapagkat ito ay wala sa piling nila, nagtatrabaho sa ibang bansa at hindi kapiling ang mga anak at ang asawa. Pero tayo, magkakasama tayo. Nandyan ang mga anak, nandyan ang asawa, nandyan ang tatay at nanay. So malaking bagay ang magkakasama ang pamilya. May kapayapaan, may pagkain sa pagkainan, anumang oras ay makakakain, at higit sa lahat, ligtas sapagkat kasama ang Diyos na buhay na nangakong hindi kita iiwan ni papabayaan man. So we need to immerse ourselves into the presence of God always. Kailangan lagi tayong conscious na ang Diyos ay kasama natin. Na ang Diyos na may-ari ng langit at lupa ay kasama natin. Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang papantay ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang authority, ang kanyang sovereignty, ang kanyang power, walang makapapantay. Sapagkat siya ay nando na bago pa ang simula. He is existing before the beginning. Our God is the God of impossibility and He is greater and bigger than the beginning. Mas malaki pa siya sa araw, mas malaki pa siya sa buwan, mas malaki pa siya sa mga nilalang niyang planeta, galaxy, stars, mundo. Malaki ang Diyos. Sapagkat from the beginning, He is there and He created all of these things. Therefore, God, who is our Creator, no other than Jesus, is greater than all things. He is bigger than galaxy, than all the planets and millions of planets and never be counted in the galaxy. God is a big, big God. Hallelujah. And that God is in our heart. He dwells in us. And at the same time, He is with us. Napakalaki ng Diyos, napakadakila ng Diyos. At siya ay kasama natin sa bawat segundo ng ating buhay. His lifetime commitment unto us that He will never leave us. He will never forsake us. He is always with us. Therefore, we will always come out victoriously. Ano man ang mapagdaanan nating problema o pagsubok, pangangailangan, hamon sa buhay, tukso, kung tayo ay mananatili sa Diyos at magtitiwala tayo sa Kanya at ilulubog natin ang ating sarili sa Kanyang presensya,
at aalamin natin ang kanyang kalooban, mananatili tayo sa kanyang pag-ibig, we will always experience victory. We will always experience victory because as the Father loves Jesus, the Father also loves us. The Father also loves us. His love compelled us every day. God, our loving Father, is a lover and He loves us so much every day. Ang sabi dito ni Jesus sa John chapter 15 verses 3 to 4, you are already clean because of the word I have spoken unto you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must be remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, manatili ka sa akin. Kung papaanong nananatili ang sanga sa puno, ganun ang iyong pananatili sa akin. I remain in you and you should remain in me so that you can bear fruit. You can bear fruit. Fruit of what? Fruit of goodness, fruit of love, fruit of joy, fruit of faith, fruit of trust unto the Lord. Kapag tayo ay nananatili sa ating Panginoong Hesukristo, kung anong meron siya, meron din tayo. Sapagkat siya na puno, na tayo na sanga, na nakapugtong sa tunay na puno, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, manonorish tayo kung anong meron siya na nourishment. Kung anong blessing na meron siya, meron din tayo. Kung anong katangiang meron siya, yun din ang ating katangian. Sapagkat kung ano ang puno, yun ang sanga. At mamumunga tayo bilang sanga. Mamumunga tayo bilang sanga. Ibig sabihin, hindi lang tayo ang mapagpapala, maging yung mga tao na kasama natin sa ating pamilya ay mapagpapala din. Maging yung ating mga relatives, yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapitbahay, they are also be blessed because we are remaining in Jesus. Jesus as the source of strength. Jesus as the source of blessing. Jesus as the source of power and authority. We also receive those blessings. And we are also becoming a blessing to other people. That's why we need to remain in Jesus. How can we remain in Jesus? Continue to pray. Continue to read the Word of God. Continue to listen to the Word of God. And because of this, we will be blessed and we will be a blessing to other people. So kaya ang sabi ni Jesus, remain in me. Remain in me. Manatili tayo sa Kanya. Huwag natin iiwan ang ating pananampalataya. Manatili tayo nagtitiwala sa Diyos. Manatili tayo nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Manatili tayong manalangin at itaas natin ang ating buhay sa Panginoon. Itaas natin ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon. Itaas natin ang ating mga araw-araw na ginagawa sa Panginoon. Nandyan ang kanyang biyaya, nandyan ang kanyang kalakasan, nandyan ang kanyang kapayapaan, nandyan ang kanyang mga himala na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Yung mga taong itinataas natin sa Kanya, inaabot ng Diyos yun. Because our God is not limited by time, by distance, even by space. Tayo, makapangangalaga lang tayo ng ating mga mahal sa buhay kapag physically present tayo doon sa ating mga mahal sa buhay. Pero kapag wala na tayo, we cannot bless them. We cannot reach them out.
Pero ang Diyos, as we pray, nagwo-work siya. Siya ang kumikilos. Siya ang nagpapala. Siya ang nag-iingat. Siya ang nagpuproteksyon at pumapatnubay. Kaya manatili tayo mga kapatid sa Panginoon. Patuloy tayo manalangin at mag-aral ng kanyang salita. Patuloy tayo magbulay-bulay ng kanyang salita. Bago tayo matulog sa gabi at bago tayo magtrabaho sa umaga pagkagising natin. Magpasalamat na tayo agad sa Panginoon. Magbasa tayo ng mga talata sa Biblia upang tayo magsilbing gabay at laging nasa puso natin ang ating Panginoon. At dahil dito, magugulat na lamang tayo sapagkat ang kanyang biyaya ay dumadaloy sa atin na parang isang napakalakas na falls at nandun ang pagbuhos ng kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Kaya praise God, mountain movers, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Tayo ay pagtatagumpayin niya at pagbubungahin niya ang lahat ng gawa ng ating mga kamay. Magtiwala tayo sa Kanya at nandyan siya para sa atin. Amen? Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa iyong salita na aming napakinggan. Tulungan niyo kami sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu Santo na manatili po sa inyo at patuloy na tumawag, manalangin, itaas sa inyo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming trabaho. At ganoon din naman na mauhaw kami at magutom sa inyo pong mga salita, na ito po'y nilay namin araw at gabi at pakinggan namin ang inyong salita sa tuwing may pangangaral o pagtuturo. Sa ganitong paraan, alam namin na kami ay lalago at lahat ng aming gagawin sa aming mga kamay ay may bunga ng pagpapala. Salamat po o Diyos, pagpalain ninyo ang aking mga kapatid, ang Angati family, ang Amigo family, ang pamilya ni Sister Joby, ni Darlene, ni Rasi, ang pamilya ni Nanay Irma, pamilya ni Sol, ni Jaja, ang pamilya ni Sister Lucy, ni Jerry, ni Lisa, ang pamilya ni Edith, ni Gig, ang pamilya ni Des, ang pamilya ni Sophia, ang pamilya ni Desbert, lahat ng mountain movers, Panginoon, ay pagpalain po ninyo. Ang pamilya ni Sophie, ang pamilya ni Sweetie, Lord, lahat po sila dyan ay higit po ninyong yakapin ang inyong pagmamahal at maranasan nila ang inyong kalakasan, pag-iingat at katagumpayan. Ingatan nyo ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga anak. Patuloy na magsipag sa pag-aaral at maging mabuting bata na tumutulong sa kanilang mga magulang. Mapagmahal, maunawain, masipag mag-aral, masipag tumulong sa mga magulang sa gawaing bahay. Isang tunay na halimbawa na kabataang mountain movers na nagbibigay ng karangalan sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Diyos! Kami ay magkikita-kita muli at ipagdiriwang ang iyong kagandahan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, salamat sa mga himala na ginagawa mo po sa amin araw-araw. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pamilya ni Marjorie, ni Nunoy, ni Fidel, pamilya ni Weng, lahat po sila dyan, maging si Amel, si Nining. Oh God, ikaw po ang patuloy nilang maranasan sa kanilang buhay. Maging sa pamilya ko, kay Pastora Mean, kay Grace, sa aking buhay, dito po sa aming misyon, sa aming lahat at pang-araw-araw na trabaho. Tinataas po namin sa inyong lahat. Lord, have your way. Let your will be done. Let your kingdom come. This I pray, Lord, in Jesus' name, with victory and fruitfulness. Yes, in Jesus' name, everybody say,
Amen and amen and amen. God bless you, mountain movers. I miss you all. Lagi niyo akong isama sa prayer, ha? God bless you all. Bye-bye.